Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dating kaibigan na biglang sumulpot dahil meron pala itong balak na nakakakilabot. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Sa pagdaan ng panahon, minsan ay hindi na natin nakakausap ang dating mga kaibigan noong high school o college dahil hindi na natin sila nakakasama. Pero minsan kahit na dumaan na mga taon ay may biglang kukontak sa'yo dahil siguro nakita ka sa social media. Gaya na lang ng nangyari sa 29 years old na si Rika Okada. Noong 2014 nagulat si Rika nang biglang mag-message sa kanya ang kababatang si Yuri Oishi na gustong makipag-usap at makipagkita sa kanya. Ang dalawa ay naging malapit na magkaibigan noong nag-aaral pa lamang sila. Kahit na higit na 10 taon na silang hindi nakikita ay nagawa naman nilang masulyapan ang buhay ng isa't isa sa pamamagitan ng pananatili ng kanilang koneksyon sa social media. Na-excite si Rika at agad na pumayag na makipagkita. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong ito ang tatapos sa buhay niya dahil may plano palang masama si Yuri sa kanya. Si Yuri Oishi ay ipinanganak sa Brazil, ngunit ang mga magulang niya ay mga Hapon talaga. Ang mga lolo't lola niya sa ama at ina ay ang mga Hapon na pumunta ng Brazil noong 1908 at doon nanirahan. Bagamat siya ay ipinanganak sa Brazil, si Yuri ay bumalik sa Japan kasama ang kanyang pamilya noong siya ay bata pa. Nanirahan sila sa Osaka malapit sa tinitirhan ni Rika at ng kanyang pamilya. Sina Rika at Yuri ay pumapasok sa parehong paaralan kaya't naging matalik na magkaibigan. Ngunit pagkatapos ng kanyang junior high school ay nagpasya si Yuri na bumalik sa Brazil at doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa edad na 18 ang mga bata ay pinahihintulutan na mapanatili ang dual citizenship sa Japan. Gaya na lang ni Rika na parehong may Japanese at Brazilian citizenship. Ngunit pagtungtong ng 18 years old, kailangan niyang mamili at sa pagkakataong ito, pinili ni Yuri na panatilihin ang kanyang Brazilian citizenship at bitawan ang kanyang pagiging Hapon. Ngunit matapos ang 2 taon, bumalik si Yuri sa Japan at pinagsisihan niya ang naging desisyon. Nahirapan siyang makakuha ng trabaho sa Japan at mamuhay ulit doon. Ngayong tinalikuran na niya ang kanyang Japanese citizenship, pumasok siya sa bansa gamit ang isang temporary visa kaya't nahirapang maghanap ng trabaho. Napilitan siyang tanggapin ang mga trabaho sa convenience stores at supermarkets para lang may panggastos sa kanyang mga pangangailangan araw-araw. Lumipas ang mga taon, si Yuri ay walang kaibigan at lalong nalungkot. Hindi din siya malapit sa kanyang pamilya. Noong 2008, may nakilala siyang Chinese na nag-aaral ng kolehiyo sa Japan. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa at kalaunan napagdesisyonan nilang tumira sa iisang bahay noong 2011 para na rin makatipid sa upa. Umikot ang mundo ni Yuri sa nag-iisa niyang kaibigan, ang kanyang Chinese roommate. Kaya't noong 2013 nang malaman niyang babalik na sa China ito dahil sa magandang job offer sa Shanghai, ay gusto niyang sumama dito. Gagawin niya ang lahat para hindi siya maiwan mag-isa sa kanyang malungkot na buhay sa Japan. Ngunit mahihirapan siyang tuparin ang kagustuhan na sumama dahil baon siya sa utang at expired na ang kanyang visa sa Japan dahil na-deny siyang mabigyan ng permanent visa nung nag-apply siya. Kaya't illegal siyang naninirahan sa Japan ngayon. Nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakalabas ng bansa ngunit walang ibang paraan. Isa pa, wala siyang pera para magawa ng paraan ang kanyang problema. Kaya't habang nanonood ng balita, nalaman niyang may mga tulad niyang nagpapagawa ng pekeng pasaporte. Naisip niya na ito na lang siguro ang tanging paraan para sa kanya at dito napapasok si Rika. Sa pamamagitan ng masusing pagsasaliksik na pagtanto ni Yuri na meron lamang talagang 2 paraan na pagpipilian. Kailangan niyang magnakaw ng isang valid na pasaporte o magpagawa ng peking pasaporte. Ang pagnanakaw ay maaari magdulot pa sa kanya ng problema kung siya ay mahuli at hindi naman niya kayang bayaran ang isang napakamahal na peking pasaporte. Kaya't nakaisip siya ng ibang paraan. Mag-a-apply siya ng pasaporte gamit ang pangalan ng ibang tao. Kumbaga nanakawin niya ang pagkakakilanlan ng taong ito.
Kaya't sinimulan niyang usisain isa-isa ang kanyang mga kaibigan sa Facebook. Naghahanap ng babae na kaedad niya. At ang pinakamahalaga, ang taong ito ay walang asawa at hindi pa kailanman lumabas ng Japan, na ibig sabihin ay hindi pa nagkakaroon ng pasaporte. Matapos ang masusing pagsusuri, napili niya si Rika Okada. Ito ay isang nurse na namumuhay mag-isa sa isang apartment. Siya ay nagtatrabaho sa isang nursing home at kilalang maalaga, masipag at malumanay sa kanyang matatandang pasyente. Siya ang tinarget ni Yuri dahil alam niyang hindi pa ito naglalakbay sa ibang bansa, kaya't sigurado na hindi pa ito nag-a-apply para sa kanyang sariling pasaporte. Noong January 2014, nag-message si Yuri kay Rika. Sinabi niya na kararating lang niya ng Japan at pupunta siya ng Osaka. Tinanong niya si Rika kung gusto niyang makipagkita. Nagulat naman si Rika ngunit natuwa sa narinig mula sa dati niyang kaibigan. Kaya't napagpasya nila magkita kasama ang dalawa pang mga dating kaklase sa isang pub sa Osaka. Noong February 1, nag-post pa si Rika sa Facebook na nagsasabing makikipagkita siya sa mga kaklase niya noong elementary ngayong gabi. Habang naghahapunan ay nag-post din siya ng larawan ng grupo na nag-e-enjoy sa kanilang kinakain. Si Yuri ang makikita sa kaliwa at si Rika ang babae sa kanan. Sa panahon na ito, iniisip na ni Yuri kung paano niya papatayin si Rika. Nang magsiuwian na magkakaibigan ay inimbitahan ni Rika si Yuri na sa bahay na niya ito matulog. At kinaumagahan sumakay na ng tren si Yuri pabalik ng Tokyo. Pagkaraan ng isang buwan, ang Chinese roommate ni Yuri ay umalis na papuntang Shanghai, China. Naiwan na naman siyang mag-isa kaya't kailangan na niyang planuhin ang kanyang permanenteng pagtakas at paglabas ng Japan. Noong March 20, 2014, nag-post si Rika ng isang nakapagtatakang pahayag sa kanyang Facebook na nagsasabing merong nangyaring hindi maganda sa kanya noong araw na iyon at siya ay nanginginig pa sa galit. Nagkaroon ng maraming haka-haka kung ano kaya ang nangyari at nasabi niya ito. May mga nagsabi na maaaring pumunta ulit si Yuri sa Osaka at inis na inis si Rika dahil namilit itong makitira muna sa kanya. O kaya naman sinabi ni Yuri ang plano niyang gagamitin ang pangalan ni Rika para makapag-apply siya ng pasaporte. Ngunit wala talagang nakakaalam kung alin dito ang nangyari. Pero sigurado na noong March 21 bumalik si Yuri sa Osaka at pumunta sa isang home improvement store na malapit sa bahay ni Rika at doon bumili ng isang malaking kitchen knife na itinago niya sa bag. Matapos nito nagpumilit siyang pumasok sa bahay ni Rika at hindi umalis doon. Dahil kilala si Rika na mainhin at magalang at malamang hindi niya matanggihan ng kaibigan, pinayagan na lamang niya si Yuri manatili noong gabing iyon. Nag-text si Rika noong umaga ng March 22 sa isa niyang kaibigan at nagrereklamo na si Yuri ay nagpakita lamang sa kanyang pinto noong gabi at ayaw pa rin umalis. Nagpa siya si Rika na harapin muli si Yuri at umaasang maunawaan niya na kailangan na nitong umalis sa bahay ni Rika. Ngunit habang kumukuha ng lakas ng loob si Rika na kumprontahin si Yuri, ay biglang naglabas ito ng kutsilyo at sinimulang saksakin si Rika. Umabot sa 50 saksak ang natamo ni Rika na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos nito ay sinimulang linisan ni Yuri ang mga nagkalat na dugo at mga bakas na maaaring makapagtuturo na siya ang salarin at sa krimen. Habang andoon ay ginamit din niya ang computer ni Rika para burahin ang galit na post nito sa Facebook. At sa cellphone naman ng biktima, nag-text siya sa boss nito para sabihin na hindi makakapasok si Rika dahil masama ang pakiramdam niya. Sa tuwing magte-text ang mga magulang ni Rika ay re-replyan niya ito at magpapanggap na si Rika para mas matagal matuklasan ang totoong nangyari sa kanya. Ngunit isang kasama ni Rika sa ospital ang nag-alala. Napansin kasi niyang hindi na ito aktibo sa kanyang Facebook at hindi na nagre-reply sa mga message niya. Kaya't pinuntahan niya ito sa bahay pero wala siyang naabutan na tao doon. Ang landlord naman ni Rika ay sinubukang kontakin din ito dahil kailangan na niya bayaran ng upa sa katapusan. Nag-text naman si Yuri na nagpapanggap bilang Rika na hindi siya makakabalik sa apartment at ipapadala na lang niya ang bayad. Naniwala naman ang landlord dito. Ngunit noong katapusan na ng April ay wala siyang natanggap na kabayaran galing kay Rika kaya't kinontak na niya ang mga magulang nito para singilin sa upa.
Binayaran naman nila ito at sila rin ay nag-aalala sa anak dahil higit 1 buwan na nila itong hindi nakikita at minsan lang mag-text sa kanila. Nagpasya silang tumawag sa pulisya at ipagbigay alam na nawawala ang kanilang anak. Ngunit nasaan na nga ba ang katawan ni Rika? Naplano na lahat ni Yuri ang mga dapat niyang gawin bago pa isinagawa ang krimen. Isang araw matapos niyang patayin si Rika ay tumawag siya sa isang delivery service para i-pick up ang isang malaking package galing sa bahay ni Rika. Ang package ay nasa ilalim ng pangalan ni Rika at binayaran gamit ang credit card niya. Si Yuri ang pumirma sa mga papeles ng delivery service ngunit gamit muli ang pangalan ni Rika. Pero sa contact information, ibinigay ni Yuri ang totoong phone number niya kung sakaling magkaaberya. Ayon sa mga ulat, pinadugo ni Yuri ang katawan ni Rika hanggang sa halos maubos na ito at saka binalot sa bubble wrap. Nilagay niya ito sa isang karton na may 6 na talampakan ng haba. Ang buong package ay may bigat na 50 kilos at sinulat niya sa papel na ito ay isang manika na gawa sa clay. Ang pangalan ng papadalhan ay si Rika pa rin, ngunit ang address ay sa bahay ni Yuri. Kaya't bumalik si Yuri sa Tokyo upang hintayin ang package na nakatakdang ihatid sa susunod na araw. Pinaniniwalaan na 1 buwan niyang itinago ang katawan ni Rika sa kanyang apartment bago umupa ng storage locker gamit ang credit card ni Rika at inilipat ang kanyang katawan doon bandang huling linggo ng April. Nag-apply si Yuri ng dagdag na credit card sa ilalim ng pangalan ni Rika. Ginamit din niya ang kanyang health card para makakuha ng official certificate na kinakailangan para sa aplikasyon ng pasaporte. Si Yuri ay nag-apply ng passport sa pangalan ni Rika pero gamit ang larawan niya. Lahat-lahat ay nakagastos siya ng 1 million yen o higit 400,000 pesos sa pera natin noong panahon na iyon. Ito ay ginamit niya sa mga gastusin sa Japan at kalaunan sa Shanghai kung saan gumastos siya para sa hotel, plane tickets at mga damit. Maaaring napilitan si Yuri na ilipat ang katawan ni Rika sa isang storage unit dahil sandaling bumalik ang kanyang Chinese roommate sa kanyang bahay sa Tokyo. Plano din ni Yuri na sabay na silang lilipad ng Shanghai upang matakasan na rin niya ang krimeng nagawa. Noong May 3 ay nakarating na si Yuri ng Shanghai ngunit makaraan lamang ng ilang buwan ay napurnada na ang kanyang mga plano dahil pinaghahanap na siya ng gobyerno ng Japan. Kaya't napilitang pumunta si Yuri sa Japanese consulate at siya naman ay agad na isinuko sa mga otoridad sa China at doon na nila natuklasan na hindi pala siya ang may-ari ng pasaporte na ginamit niya doon. Ikinatwiran pa niya na pinahiram sa kanya ng isang kaibigan ang pasaporteng ginamit niya ngunit hindi naniwala ang pulisya ng China kung kaya't ikinulong siya doon sa kasong illegal entry. Dapat sa ganitong mga kaso ay na-deport na ito sa kanyang bansa at sa kaso ni Yuri ay dapat binalik siya sa Brazil ngunit nakiusap ang Japanese consulate na ibalik na ito sa Japan pero hindi ito agad na nangyari dahil sa mga batas na umiiral sa China. Samantala sa Osaka, pinuntahan ng mga magulang ni Rika ang apartment niya at nagulat sa mga mantsa ng dugo sa sahig at pader malapit sa kanyang kama. Agad na nag-imbestiga ang mga pulis at nakita nila na may gumagamit sa credit card niya. Kaya sinuri nila ang mga pumapasok na transaksyon dito at nakita na ginamit ito para magpadala ng isang malaking package papuntang Tokyo at na-charge din ng card para sa isang storage unit doon. Ito ay humantong sa pagkatuklas ng mga labi ni Rika noong May 21, 2014. Sa autopsiya, napansin ng mga pulis na walang mga sugat sa kamay si Rika o mga defensive wounds na nagsasabing maaaring patay na si Rika o walang malay ito noong sinasaksak siya ni Yuri. Nakita din sa kahon ang mga fingerprints ni Yuri na hindi maikakailang sangkot nga siya sa krimen. Kaya't nag-issue ang pulisya ng warrant of arrest para kay Yuri sa hinalang pagpatay, pati na rin sa mga kasong pagnanakaw at credit card and identity fraud. Pero walang nakakaalam kung nasaan si Yuri. Umabot pa ng ilang linggo bago nila nalaman na tumakas na pala ito sa China. Ngunit nagkaproblema sila na maaresto si Yuri dahil walang extradition treaty sa pagitan ng China at Japan. Isa pa, si Yuri ay isa ng Brazilian citizen at hindi na ito Hapon. Kaya't nakiusap pa ang gobyerno ng Japan sa China na sa kanila na isuko si Yuri para mapanagutan niya ang ginawang krimen.
Habang tumatakbo ang kaso ni Yuri ay malaya itong gumagala sa China kasama ang kanyang dating roommate sa Japan na pinaniniwala ang kasintahan niya. Kaya ganoon na lamang ang kanyang determinasyon para sumama sa kanyang kaibigan Chinese nang ito'y magpasyang tumira na sa Shanghai. May haka-haka pang ang lumabas na baka sangkot ang Chinese roommate sa krimen ngunit hindi ito mapatunayan ng pulisya. Sa wakas matapos ang 2 taon na paghihintay, ang Supreme Court ng China ay nagdesisyong pabalikin si Yuri sa Japan. Kaya noong January 2017, si Yuri ay lumipad pabalik ng Osaka at formal na inaresto ng pulisya. Noong una ayaw makipagtulungan ni Yuri at hindi siya nagsasalita. Ngunit kalaunan ay umamin sa lahat ng pagkakasalang nagawa. Nagsimula ang paglilitis noong February 2019 at siya ay naghain ng guilty plea pero giit ng depensa ay meron siyang sakit sa pag-iisip noong nagawa niya ang krimen at nakiusap na bigyan siya ng mas mababang parusa. Dagdag pa nila na hindi siya dapat ganap na managot sa krimen dahil sa nabawasang kakayahan sa pag-iisip o diminished mental capacity. Ngunit kinontra ito ng prosekusyon dahil maraming hakbang ang ginawa upang planuhin ang pagpatay, itago ang katawan at patagalin ang pagkatuklas sa pagkawala ni Rika. Ibig sabihin ay may kakayahan si Yuri na pag-isipan mabuti kung ano ang tama at mali at maging responsable sa kanyang mga nagawa. Sa huli ay nasentensyahan si Yuri Oishi ng habang buhay na pagkakakulong noong March 14, 2019 at matapos nito ay umapela ang depensa sa hatol. Ngunit ang sentensya ay pinagtibay ng Korte Suprema kaya't na-dismiss ang kanyang apela. Pagkatapos matanggap ang kanyang sentensya ay naglabas si Yuri ng isang pahayag na humihingi ng paumanhin at siya ay nagsisisi sa kanyang mga nagawa at sa pagdulot nito ng labis na kaguluhan at kalungkutan sa napakaraming tao. Salamat po sa pakikinig at sana'y nagustuhan nyo ang pagsasalaysay ko sa kwento. Bago ko tapusin ang videong ito, shoutout po Miss Violeta Oren, Miss Marian Ortiz and Mr. Carl Ortiz from Batangas, Miss Imelda Pascua from Kuwait, Miss Hanili from Korea, Miss Kathy, and Miss Bianca Nicole. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ng subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.